letrang binabalot ngayon ng kontrobersya. 4 na letrang bumago sa sistema ng ating politika. 4 na letrang kayang bumuo at sumira ng isang bansa. Pero paano nga ba nakilala ng Pilipinas ang sinasabing pinakamaimpluwensyang kaban sa ating bayan? Ano nga ba ang kasaysayan at kwento sa likod ng pinakakontrobersyal na pondo ng gobyerno? Malaki ang naging impluwensya ng mga Amerikano sa ating bansa bago at pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sila ang nagsilbi nating pamantayan sa kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay. Sila ang nagpakilala sa atin ng mga iba't ibang imbensyon. Pinalakas at binago ang sistema ng ating edukasyon. Nagpasok ng bagong paniniwala, kultura at maging tradisyon. At pinakilala ang sistema ng politika na bumago sa paraan ng pamamahala sa ating bansa. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay nakabase sa pamamalakad ng mga Amerikano sa kanilang bansa. Anumang kalakaran na kanilang pinatutupad ay atin ring ginagamit. Halos pareho ang sistema ng politika ng Pilipinas sa Amerika. Ang sinasabing kaibahan lamang ay kung sino at paano ang pagpapatakbo ng gobyerno. May paliwanag naman dito si Ateneo School of Government Dean Tony Lavinia. Yung pork barrel galing yun sa yung salita galing sa Estados Unidos. I mean, it came from the United States. Isang derogatory term yon pag yung mga landowners gusto nilang paglaruan yung kanilang mga slaves, naglalagay sila ng pork sa barrel, tapos tinatapon nila. O mag-away kayo dyan, di ba? So, yan ang ginamit ngayon to explain what the US Congress would do. Na may pork, pera, pag-awayan nyo yung pera para sa distrito nyo, for your districts. So that's where it comes from. It's a derogatory term used for slaves fighting over meat. Yung pork barrel, hindi naman yun ang pinakilala nila. Pinakilala nila as system of representation. Diba? That the country will be governed by a Congress. A Congress would have representatives. Representatives would come from districts. Diba? Representatives coming from districts want to bring projects back to their districts. And then, so that itself is hindi yan masama, di ba? Ang masama yung paggamit ng pera niyon for their own ends, and paggamit ng pera na yun to sustain their own dominance over politics. Taong 1922, dinala ng mga Amerikano ang sistema ng pagbibigay pondo sa mga politiko para sa kanilang mga proyekto. Ito ang kauna-unahang beses na ginamit ang pork barrel system sa bansa. 1925, nagsimula ang kontrobersya sa di umano'y maling paggasta ng pondo ng bayan. Inakusahan ni Senate Minority Leader Juan Sumulong ng Partidong Demokrata ang Partidong Nasyonalista ng pandarambong sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng nooy pork barrel. PDAF, 4 na letrang binabalot ngayon ng kontrobersya. 4 na letrang bumago sa sistema ng ating politika. 4 na letrang kayang bumuo at sumira ng isang bansa. Pero paano nga ba nakilala ng Pilipinas ang sinasabing pinakamaimpluwensyang kaban sa ating bayan? Ano nga ba ang kasaysayan at kwento sa likod ng pinakakontrobersyal na pondo ng gobyerno? Malaki ang naging impluwensya ng mga Amerikano sa ating bansa bago at pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sila ang nagsilbi nating pamantayan sa kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay. Sila ang nagpakilala sa atin ng mga iba't ibang imbensyon. Pinalakas at binago ang sistema ng ating edukasyon. Nagpasok ng bagong paniniwala, kultura at maging tradisyon. At pinakilala ang sistema ng politika na bumago sa paraan ng pamamahala sa ating bansa. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay nakabase sa pamamalakad ng mga Amerikano sa kanilang bansa. Anumang kalakaran na kanilang pinatutupad ay atin ring ginagamit. Halos pareho ang sistema ng politika ng Pilipinas sa Amerika.